Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Sinubukan daw, di umano, na anong pagkakaiba ng dalawa? Ngayon napak-check ho sila ng mismong China pa. Ito, pakinggan natin. 特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有 Tagalogin ko 或 pagkatapos 别有 yan. 用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ang sabi ho nitong tagapagsalita ng China, hindi ho nag-apply ng asylum itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang China. At dapat manghingi ng paubanhin itong mainstream media na to sa pagpapakalat nila ng fake news dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa ba naman ang gusto nyo? Nandun na sa dahig yung si Tatay Digong. Yung correspondent nyo nagkakalat doon sa dahig. Ano pa bang gusto nyo? Kinidnap na't lahat. Nakakulong na sa ICC. Nagpapakalat pa kayo ng peking balita. Ano bang gusto nyo mangyari? Teka lang. Etong mga to talagang kayo dyan sa mainstream media ha. Kaya pinagpapalit na kayo ng ating mga kababayan sa mga vlogger dahil dyan sa mga kababuyan nyo na yan. Ang problema kasi, pagkadapa ng kalaban nyo, huwag nyo na sipain. Hindi maganda yan yung kumbaga optics sa sambayan ng Pilipino na yung kalaban mo dapa, nasisipain mo pa sa mukha. Napakapangit na yung tignan noon. Lalo na pagka yaang binabanatan nyo, pinakamamahal, talagang mga OFW, dinudumo kahit saan siya magpunta. Tapos ganyan ang ginagawa nyo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mahihiya naman ho kayo. Eto mga kababayan, yarin lamang na pag-usapan natin tong GMA7 na to. Eto mga kababayan, panuorin nyo ho kung paano itrato ng ating mga kababayan dyan sa Netherlands itong si Maris Umali, ang kanilang pinadalang reporter dyan sa Netherlands. Pati yung mga kababayan nating OFW napuno na rin dyan sa ali na yan. Di na siya pinapansin nitong si Senator Robin, yung away na gusto niyang pasiklabin between BP Sara at Spock Sari. Napakarami yung problema nitong ali na to. Kayo dyan sa GMA, i-ano nyo na to, pabalikin nyo tapos magpadala kayo ng bago. Ipadala nyo si Joseph Morong para mas masaya. Hindi ako masaya sa trabaho nitong si Maris Umali. Panoorin nyo ito mga kababayan. Bias! Bias! Sabihin yung fake news yan. Yung mismong reporter nyo na ang tinatawag na bias, na paano kayo niyan? Sa bagay, ang video na yan, buburuhin niya lang sa cellphone niya at hindi niya naman ipapakita sa mga balitang ilalabas sa GMA kasi nagmukha siyang anga. Di ba? Nagmukha ho siyang anga. May nalalaman ka pong pa-video-video. Di ka nila kailangan dyan. Maris Umali, umalis ka dyan. Naknanto ka. May pa-video-video ka pang nalalaman. Side lang naman ng administrasyon ng
ang nangyari ho dito mga kababayan, itong GMA at itong ABS, para naging propaganda machinery ng administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Lahat na lang ng pabor sa administrasyon, ilinalabas itong mga mainstream media na to. Kaya wag ho kayong magtaka, kayo dyan sa Malacanang, kayong mga ensaymada, kayong mga nasa mainstream media, kung bakit mahal na mga OFW, yung mga vlogger. By the way, mega love shoutout ho muna tayo. Nakalimutan natin kanina. Segwayin ho muna natin. Dito kay Ma'am Raspberry, maraming salamat sa 20 Australian dollars. Maraming salamat. Dito kay Lucy de la Cruz, maraming salamat sa pakulay madam. Dito kay Ma'am Lovelyn Shibukawa, mega love shoutout Ma'am Lovelyn. Grabe naman yung 800 yen na yan. Tapos dito kay Ma'am Jordan Gabico, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Ma'am Jennifer Popman Romero, mega love shoutout. Yan ang dahilan. Dahil tayo dito, lahat ipinapakita natin. Wala tayo, kumbaga, unfiltered. Diba? Wala tayo sinasala kung ano yung mga lumabas sa camera na yan, kung ano man yan, bahala na ho kayo yan, paano nyo i-take yan. Kaya naman mga kababayan, kung gusto nyo kahit papaano magkaroon ng pagbabago, kahit na hindi pa presidente itong si VP Sara, sa 2025, dito sa 2025 midterm election, Duterte, black voting ho tayo, mag-aala INC ho tayo dito sa election na to. Magpapakaala INC ho tayo. Doon sa dalawa, bahala na kayo. Kung sino mang gusto nyo iboto doon sa dalawa na yon, hindi ko na ko kayo pipilitin kung sinong gusto nyo, boto nyo. Kung boto nyo yung kapitbahay nyo, wala ko tayong problema dyan. Pero yung sigurado, yung Duterte, black voting ho tayo dyan. No? Kaya nyo yung mga kamag-anak nyo, kung ayaw nilang boto, basta convince nyo pa rin ho sila kahit na anong mangyari para talagang solido atake natin dito sa 2025 midterm election. Hindi lang ho ito si Atty. Vic, yang si Senator Senator Bongo, si Senator Philip Salvador. Lahat ho yung mga yan, iboto ho natin. Dahil pagka yan naupo, kahit papaano, maiibsan natin yung mga kababuyang pinaggagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Puro baka sabihin na naman, ano ba mga kababuyang ginagawa ni Marcos Jr.? Walang humpay na ayuda, flood control, kulang-kulang na BICAM report na yun ang pinagbasihan para sa ating 2025 budget, pangunguha ng mga pondo sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan o mga GOCC kung tawagin kagaya ng PhilHealth at iba pang government owned corporation o kung ano. Yung mga kababuyan na ginagawa ng administrasyon na yan, yung walang pay na pamumulitika, walang natatrabaho sa Pilipinas dahil dyan sa mga kabalbalan nila, matitigilan ho yan mga kababayan. At dahil dyan, pakinggan na ho natin ang mga punto de vista ng isa sa ating mga iniidolong kandidato. Mapamahusay ho ito. Ito, sabihin ko sa inyo mga kababayan, no? Itong mama na to, hindi ho to kagaya ni Tolentino na pagka nanalo na, wala na ho. Yung kanyang tumulong, sasabihin pa kay Tatay Digong, politika lang naman. Punta na ako dun sa kabila. Wala akong ganyan si Atty. Vic Rodriguez. Ang basa ho natin dyan, ano ho talaga siya? Totoo ho siya sa kanyang mga pinapangako dito sa panahon ng kampanya. Totoo ho siya. Yan ang nakita natin dito sa mama na to. Kaya naman, huwag nyo, Duterte, black voting, Congressman Rodante Marcoleta 38, 56, napakadali hong tandaan ng mga numero 22, itong si Senator Bato de la Rosa, ito na ho, si Atty. Vic Rodriguez. Ang dami ko hong nakakausap na ordinaryong tao na paminsan-minsan ay nagpo-post po sa kanilang iba't ibang pahina at sinasabing sila daw po ay naiilang sapagkat parang tila nakaamba ang gobyerno na kapag hindi nagustuhan yung kanilang opinyon sa loobin komentaryo o kung anumang posting ay nanganganib silang makasuhan ng libel or cyber libel. Kaya po akin pong pinag-isipan over the weekend na bilang senador po ninyo, akin pong tutulungang maisabatas yung pagpa-decriminalize sa libel. Na wag na po itong gawing isang criminal offense, kundi isang civil offense na lang. Na kapag ka ikaw
ay nahatulang guilty ng libel, magbabayad ka na lang ng multa. Sapagkat sa kasalukuyan, at hindi lamang ngayon, pero higit pa ngayon, katangi-tangi ho ngayon, but even in the past administrations, nagagamit po kasi itong libel law, pati po yung cyber libel law, bilang armas o nawe-weaponize laban sa mga kritiko ng gobyerno. Hindi lamang po kritiko, sa lahat ng Pilipino na pumupuna sa asal, pag-uugali, at kung ano-ano pang pag-aasta ng mga taong gobyerno, elected man or appointed. Hindi po nararapat na i-weaponize itong libel law sapagkat nagkakaroon po ng anomalya kasi pag mangingibabaw ang batas sa libelo o cyber libel over our constitutional right na meron pong garansya at nakaukit sa ating saligang batas. Yung Article 3, Section 4, malinaw po dyan that no law wala hong batas, shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ngayon, paano po natin ipapaliwanag na ang dikta nga, ang garansya nga ng ating saligang batas ay no law? Walang batas ang dapat ipasa at makapasa na siyang babawas, kikitil, bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita kung nandiyan yung batas sa libelo or cyber libel. At ang kaparusahan ay isang criminal offense. Kaya po bilang senador ninyo, aking itutulak na i-decriminalize na o wag nang gawing kriminal ang kasong libelo o cyber libel. Sapagkat malinaw naman din po dyan, napakarami na pong desisyon ng ating Korte Suprema. Ang sinasabi, ang tema laging sinasabi ng ating mga lingkod bayan, halal man o hirang, ay hindi dapat balat sibuyas. Bakit kanyo? Babalik tayo doon sa tinatawag nating Article 3, Section 4 of our Constitution, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw po yun eh. So nagbabangga. Ano ba talaga? Dapat ba walang batas na siyang kikitil, magmemenos, babawas at bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita na naaayon po yan sa saligang batas? O pwede tayong makasuhan ng libelo, isang criminal case or criminal offense under the revised penal code and under the special law, yung cyber libel. Pag nagbangga po ang ating karapatan na may garansya sa ating saligang batas at ang batas tungkol sa libelo o cyber libel, dapat pong manaig ang ating constitutional right na merong constitutional guarantee sa free speech, free expression, and free press or free reporting. Yan po yung ating kadahilanan kung bakit dapat na nating i-decriminalize ang libel law, pati na ang cyber libel law. Sapagkat paulit-ulit yung sinasabi, higit pa ho ngayon, nawe-weaponize yung libel law, yung cyber libel law, na gagamit pangharas sa ordinaryong mamamayan, sa mga miyembro ng traditional at new media. Kaya aking pinapalukala bilang senador ninyo, aking susuportahan ang pagpasa ng batas decriminalizing libel law. And again, alam po ninyo, yung lagi kong sinasabi, yung public opinion, yung opinion po ninyo should be the constant source of our freedom, of our liberty, and of our democracy. Pag yan ay binusalan mo, pag ito'y ating pinahintulutang mabusalan, mamenos, mabawasan, o mapigilan, nanganganib po ang demokrasya. Nanganganib po ang ating individual rights. Nanganganib po ang ating source of liberty and democracy. Balitang hopya mani popcorn. Sa Interpol daw magpapatulong ang NBI sa mga vloggers based abroad. Hindi naman ho kasi extraditable yung kasong libelo. Ito na nga ho yung ating sinasabi.
tila nawe-weaponize ang batas sa libelo at cyber libel. Alam mo ninyo, para ilagay natin sa tamang konteksto, bakit ko isusulong bilang senador ninyo to decriminalize libel and cyber libel? Ang mga lingkod bayan, whether they are elected or appointed, sila po ay pasahod ng sambayanang Pilipino. Pag sinabi po nating pasahod, bagamat literally hindi naman natin sila pag-aari, sila po ay kumukuha ng kanilang sahod mula sa buwis na binabayaran ng mamamayang Pilipino. Kasama po dyan yung ating mga Filipino migrants and overseas Filipino workers. Para klaro at nasa tamang konteksto yung ating pakikipag-ugnayan sa inyo ngayong hapon. Bilang pasahod ng mamamayang Pilipino, hindi pwede na magiging sensorial yung kanilang attitude sa mga kritiko. Dapat bukas sila sa kritisismo o pagpuna ng ordinaryong Pilipino. Bakit? Yung sahod po nila galing sa buwis na ating binabayad. Sila po ay pasahod ng sambayan ng Pilipino at marapat lamang na maging bukas sila sa pagpuna, sa kritisismo, sa pagbatikos ng ordinaryong Pilipino. Miyembro man ng traditional media o miyembro man ng new media o ordinaryong Pilipino. Bakit? Ulitin ko, ang sahod po nila ay nagmumula sa buwis na binabayad ng bawat mamamayang Pilipino. At hindi naman po pwede na pasahod ka ng gobyerno, ikaw ay kumikita, kumukuha ng sahod at benepisyo mula sa buwis ng mamamayang Pilipino, hindi ka pwedeng mabatikos. Hindi pwedeng pag-usapan ang iyong conduct, ang iyong pag-uugali, ang iyong demeanor, ang iyong karakter, at ang iyong official life. Sapagkat pagka ikaw ay taong gobyerno, ulitin ko, elected or appointed, dapat lamang na malayang mapag-usapan ng sambayan ng Pilipino ang iyong official acts, conduct, demeanor, and character. Hindi pwedeng bulong-bulungan na lang kung paano ninyo binubudol ang sambayan ng Pilipino. Hindi pwede po iyon sapagkat kayo ay kumukuha ng sahod mula sa buwis at remittance na nanggagaling sa ating overseas Filipino workers at Filipino migrants. Shout out sa ating mga kaibigan, si Adrian C. and Andrew C. and Johnson Alvarez from Pasig City and San Juan City. Ganon din sa aking mga pinsan, si Francis at Emma Dairit dyan sa United States of America. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong palaging pag-alala at sa lahat ng inyong suporta sa akin. Mabuhay kayo. So naroon po tayo, we have to, bilang senador ninyo, aking sususugan at ipapanukala to decriminalize itong libel law. Ulitin ko, sapagkat meron po tayong garansya sa ating saligang batas, Article 3, Section 4. Ganon din Article 13, Section 16. Malinaw din po yan, the right of the people. Hindi po nagtatapos doon, the right of the people and their organization to a reasonable and effective participation at all levels, sa lahat po ng baitang, sa lahat ng antas ng social, political, and economic decision-making shall not be abridged. So malinaw din po yun, may garansya tayo, Article 13, Section 16 ng ating konstitusyon. Pero ang pagbinasa po ninyo, yung batas natin sa libelo, meron din po tayo yung isa pang provision sa ating saligang batas, yung presumption of innocence. Ang tao pong nakakasuhan ng isang criminal case ay presumed innocent until proven otherwise. Subalit, pag binasa at inaral po ninyo yung batas natin sa libelo, kabaliktaran po Ang presumption doon may malis o may malis siya agad yung inaakusahan ng libel. Kabaliktaran doon sa constitutional guarantee
na you are presumed innocent until proven guilty. Dito sa kasong libel, kabaliktaran ho, pag ikaw ay kinasuhan ng libel, you are presumed to have written or manifested or said something that is malicious and libelous. No, nabaliktad po. Papatunayan mo ngayon na hindi malisyoso yung iyong imputation, yung iyong nasabi, yung iyong isinulat. Bakit nagkaganoon? Sinasabi sa ating saligang batas that you are presumed innocent until proven otherwise. Kaya dapat siguro na pag-aralan itong maigi, pero ako'y kumbinsido bilang senador ho ninyo, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, number 56, I will work for the passage of the law, of a law, decriminalizing libel. Gawin na lang nating kasong sibilyan. Hindi naman ibig sabihin ay wala ng remedyo yung mga pribadong tao na mabibiktima ng libel or cyber libel. Hindi po. Meron pa rin. Pero wala na yung imprisonment. Wala na yung pagkakakulong. Hindi na ito kriminal, kundi isang kasong sibil. Pagmumultahin na lang. Pag-aralan natin, siguro yung halaga ng multa, lakihan natin para naman magtanda at magsilbing aral doon naman sa talaga namang walang gawin, kundi ay manira at makapanirang puri lamang. Sapagkat kahit po sa jurisprudence o yung mga naging desisyon ng ating Korte Suprema, dalawang uri po kasing ginagawang sukatan. Pagka ikaw po ay taong gobyerno, whether elected or appointed, iba po yung batayan ng ating korte. Halos wala nang epekto yung libel or cyber libel case. Dahil nga, paulit-ulit natin sinasabi, yung Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of the press, and of expression. Ganon din o, paulit-ulit sa desisyon. Napakaraming desisyon o ng ating Korte Suprema na yung mga public officials, yung mga public officers, whether elected or appointed, ay hindi po dapat palat sibuyas. Sapagkat kayo po ay pasahod ng gobyerno. Yung inyong benepisyo galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Yung inyong pong sahod at benepisyo ay nagmumula sa remittance ng ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. So may bangga po yung ating karapatan dyan . At ganun din paano ka magiging yung libel law, bakit kinakailangan may imprisonment? Nawe-weaponize po, nagagamit na paninda, panggulat, panakot doon sa mga nagsasalita at nagsasaad naman ng tinatawag nating honest dissent o fair, objective, and honest criticisms sa character, sa conduct, sa affairs of public men and women, whether elected or appointed. Dapat bigyan po natin sila ng proteksyon. At ito nga pong anomalya, masasabing anomalya sa libel law, kabaliktaran po ang constitutional guarantee sa mga may kasong kriminal, you are presumed innocent. Inosente po kayo hanggat hindi kayo napapatunayang guilty. Ang problema, dito sa libel law, ang presumption ay may mali siya kayo agad. Malisyoso yung inyong ginawang pananalita, yung inyong ginawang column o pamamalita o pagsusulat o posting sa social media platform. Kabaliktaran. Ano na nangyari? Doon sa lahat tayo may presumption of innocence until proven otherwise or until proven guilty. Yan po yung kadahilanan na over the weekend, ang dami ko pong nakaharap na personal, ang dami ko pong natanggap na mensahe, pati yung mga tumatawag. Ang nagiging issue po namin over the weekend, talagang madami. Kaya sabi ko, itong magandang pag-usapan din ngayon, ay natatakot sila doon sa libel or cyber libel. Dapat po yan talaga ay kasong civil na lang or civil case na lang. Pagmultahin, wala nang imprisonment dahil sa kasalukuyan po, ang imprisonment pong ang kaparusahan po dyan, pag ikaw ay na-convict sa libel, I think ay at least 4 years to a maximum of
6 years imprisonment. Tanggalin po natin yan. Yan po ang aking isusulong, yan po ang aking itutulak, yan po ang ating isasabatas bilang senador ninyo. Dagdag pa, doon na sa mga naunang sinabi ko na ating babaguhin yung plunder law, ibababa natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos na lamang. Nandyan din yung pagsasabatas at pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder. Nandyan din yung ating pagsasabatas ng pag-amenda sa batas na lumikha sa PIDEA, ating palalakasin ng PIDEA, atin silang bibigyan ng kapangyarihan na isailalim ang lahat ng taong gobyerno, lahat appointed at elected, lalo na yung elected, sumailalim sa taunan or once every 2 years sa isang hair follicle drug testing para makasiguro tayo sa lahat ng ating namumuno mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang antas ng serbisyo publiko. Isasailalim natin yan, palalakasin natin ang mandato ng PIDEA. At dagdag nga po dito yung ating pinag-uusapan ngayon, decriminalize libel law. Para naman po hindi nabubusalan, hindi na memenos, hindi na babawasan, hindi natatakot ang ating mga kababayan, miyembro man ng traditional media, miyembro man ng social media o ordinaryong Pilipino na nais lamang magpahayag ng kanilang saloobin, ang kanilang honest, open, and objective dissent or criticisms sa mga conduct, pag-uugali o ginagawa ng mga taong gobyerno o maling pulisiya ng ating gobyerno ay hindi po tinatakot sa kasong libel or cyber libel. Ditin ko, meron din po kasi tayong Article 3, Section 7. Malinaw din po yan sa ating saligang batas. The right to information of all the people on matters of public concern shall be recognized. Meron po tayong karapatan na malaman ang mga bagay-bagay sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, yung ginagawa ng ating mga opisyal, elected man or appointed, meron po tayong karapatan dyan. At yung Article 13, Section 16, meron din po tayong karapatan. Malinaw po yun, hindi naman nakalagay pribilehiyo eh. Meron po tayong karapatan maging bahagi sa lahat ng usapin, sa lahat ng antas, lahat ng baitang na may kinalaman sa social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Ano po yung social decision-making? Halimbawa po dyan, yung issue po ng 60 billion pesos na PhilHealth Fund. Huwag po tayong lalayo, huwag nating kalimutan yan. Bagamat nagbabaga ang usapin sa illegal na pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag po nating kalilimutan, huwag po nating ibabaon sa limot yung mga mahalaga ding usaping panlipunan. Kagaya po nung 60 billion pesos na PhilHealth funds, last year po yan. At sa kasalukuyang taon, itong unconstitutional 2025 budget. Kung last year umalma na po ang higit na nakararaming Pilipino dahil tinangayan, kinuhaan ng 60 billion pesos ang PhilHealth ng ating pambansang gobyerno, yung national government, ngayong taon, binigyan po ng zero funding. Wala pong binigay na pondo ang pambansang pamahalaan, ang Kongreso sa PhilHealth. Ito po yung social decision-making na dapat sana ay kinonsulta yung mga stakeholders. Kayo po yun. Kinonsulta yung mga eksperto. Kinonsulta yung mga empleyado sa pribado na hindi nyo pa ho nakukuha yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan ay binabawas na po yung inyong mandatory contribution sa PhilHealth funds. Kaya MSOFEL, Tony, bakit po parang pinaboran ang sa BICAM, lahat po ay nag-aabang.
pasensya ka na at MSOFEL, hindi ko masagot ng diretso sapagkat ako yung petitioner sa kaso dyan sa budget, yung ating sinampa sa Supreme Court. Pero na-move nga po yan sa May 19 na naghahanda yung ating mga abogado at meron talaga akong saloobin sa bagay na yan. Subalit tayo'y pinalalahanan ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na maging marahan sa magiging pagkokomentaryo bilang petitioner, ganun din yung mga abogado sa kasong ito. So, sang-ayon ako sa sentimiento mo. Kaya lang bilang pagtupad doon sa paalala ng korte, hindi ko muna banggitin yung merito ng kaso. At alam kong nauunawaan ninyo ako. Pero dito muna tayo, nahagip naman natin nga yung issue ng 60 billion sa PhilHealth at ngayong taon, zero budget to. Huwag natin kalilimutan yung milyong-milyong Pilipinong miyembro ng PhilHealth. Huwag ninyong kalilimutan yung 60 billion pesos na kinuha ng national government mula sa PhilHealth. Yan po ay dininig na ng Korte Suprema, narinig din ninyo, podcast ba tawag doon, narinig natin yung ginawang pagdinig diyan sa Korte Suprema ng oral argument, narinig natin ang kung paano na-discover yung paglipat-lipat ng pondo at paggamit ng pondo diyan sa Panay, Guimaras at Negros Highway or Bridge na fully funded pala ng isang bangko mula sa Korea, and yet pinopondohan pa rin. Fully funded na nga fully funded na, na-release na yung pondo, wala pa rin yung bridge o wala pa rin yung daanan, tapos popondohan pa muli. At bukod po dyan, yung napakahigit na malaki ngayong 2025, wala pong ibinigay na funding para sa PhilHealth. At kaya ko pinapaalala sa milyong Pilipino na miyembro at mandatory ay nagko-contribute sa PhilHealth. Hindi po yung mga taong gobyerno na ang aking kausap dito. Kung hindi, yung mga nagtatrabaho sa pribadong kumpanya. Alam niyo po ito, hindi niyo pa nahihipo, hindi niyo pa nakukuha, hindi niyo pa napapakinabangan yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan. Bawas na yung inyong mandatory or forced contribution para sa PhilHealth. And yet, zero funding ang linagay dito ng gobyerno. Yan po yung sinasabi nating bahagi ng Article 13, Section 16 na dapat ay kinonsulta yung mga stakeholders, yung mga empleyado sa pribado, yung mga eksperto, pagdating po sa pagbibigay ng zero funding sa PhilHealth bilang parte ng social decision making ng ating gobyerno. Pagdating naman po sa political decision making, nandyan po yung napakainit na ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung pakikialam ng banyagang jurisdiction, yung pakikialam ng banyagang tagausig, yung pakikialam ng banyagang mahistrado, at yun nga, yung pagbibigay sa ating kababayan, sa ating kapwa Pilipino, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kamay ng naglalaway na banyaga. Yan po ay political decision making. Hindi man kinonsulta ang sambayanang Pilipino. At ito na nga nagkakaisa ang higit na maraming Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, at nagpapahayag na ng kanilang hindi pagsang-ayon at honest dissent and criticism sa ginawang maling ito ng kasalukuyang gobyerno. At bukod po dyan, pagdating naman po sa Article 13, Section 16, yung phrase na economic decision making, huwag po nating kalilimutan, ito nga pong unconstitutional 2025 budget. Yung budget po, yan po yung blueprint ng ating direksyon kung saan tayo patutungo. Ngayong taong ito,